Okay, so yung next part naman natin, since meron na tayong 1 and 2 option, ang next option naman natin will be yung another L if natin, but this time yung choice natin, equal natin siya sa 3. So in this case, yung 3 natin is check balance. So para makapag-check balance tayo, ang gagawin lang natin is we will print yung sasabihin natin na current balance. Okay? And then after that, spacing ka lang with colon, then comma, ipapakita lang natin dito yung variable na balance natin. Okay? So yan yung sa choice number 3 na check balance. So i-run natin yung program. So 3 natin, check balance, sorry. So dito, 3, check balance. So current balance natin ay 0. So magdi-deposit tayo ng 1,000. Okay? So deposited 1,000. Check balance natin. Yun. So current balance is 1,000. So kanina 0, ngayon 1,000 na siya. Now magwi-withdraw tayo. Say 500. So yung withdrawn natin is 500. So check balance. So dapat 500 na lang yung current balance natin. So, current balance is 500. So, dynamic na siya, nag-change na based sa transaction na ginagawa natin sa mga options natin dito. So, yan ngayon yung sa balance natin.